Gusto nilang maging modelo ang mga anak mo, Celestine. Nakitaan daw ng potensyal ang mga bata para sa nalalapit na clothing design event ng isang kumpanya. Natigilan siya nang marinig ang sinabi ng kanyang ina habang pinagmamasdan nito ang isang papel na ibinigay ng isang talent scout na pumunta sa kanilang bahay. Kauuwi niya lang galing karinderya. Kasabay ng balita na magiging modelo ang 4 niyang anak. Hindi ba parang bata pa sila, ma? Isa pa ba ka-scam na naman yan, ha? Malumanay na sabi niya, ano ka ba? Nakita ko na ang social media nila at binasa ko rin ang ilang article tungkol sa kanilang kumpanya. Isang malaking clothing business company ang kumukuha sa mga anak mo. Malaking opportunity ito para sa mga bata, kaya pumayag ka na, sabi ni Susan. Bumantong hininga siya at napatango. Pag-iisipan ko, ma. Ayoko naman na madismay ako sakali nga na scam yan. Gusto rin ito ng mga bata, kaya sige na. Pag-isipan mo ng mabuti, ha? Nakangiting sabi ni Susan bago tumayo. Sa kusina lang ako. Pinagmasdan niya ang isang papel na naglalaman ng detalye tungkol sa kumpanya ng isang mayamang negosyante. Sa katunayan niyan, nakaramdam siya ng kaba sa hindi malamang dahilan. May kilala kasi siyang lalaki na nagmamay-ari na isang fashion company at ayaw niyang isipin na iisa lang ang dalawang yon. Mama, nakauwi na kami! Sigaw ni Sean. Ano pong ulam natin? Tanong naman ni Sore na halos madapa na habang tinatanggal ang medyas. Oh, nakauwi na pala kayo. Sakto, nagluto ako ng pork steak. Kinuha niya ang mga bag ng 4 niyang anak. Pawis na naman kayo. Ano bang ginawa niyo? May PE po kasi kami, Mama. Kailangan daw po namin matapos sa activity bago kami umuwi. Sagot ni Carson. Baka mamaya ha, magkaroon pa kayo ng ubo. Nakangiwing sabi niya. Ito na rin ang naging buhay niya sa loob ng 7 taon magmula nang iwan niya ang lalaking mahal niya. Ayaw niyang maging dahilan upang masira ang pangalan ni Sebastian, ang ama ng mga bata. Sa murang edad, nabuntis siya. Ayaw niya magkaroon ng malaking iskandalo, lalo na't kilalang tao si Sebastian. Pabili nga po, isang order ng sisig, sabi ng batang customer. Isang order din po ng tapa at kanin. Kinabukasan nga, naging abala agad siya sa karinderya. At sa tulong ng kanyang ina, nagkaroon sila ng maliit na negosyo. Ito na rin ang pinagkukunan nila ng pera pang gastos sa mga bata, lalo na sa pag-aaral ng mga ito. Ngumiti siya at mabilis na inabot ang mga order na kaluluto lang. At amoy na amoy pa ang aroma ng ulam. Isang order ng beefsteak. Malinis ba yan? Tanong ng isang lalaki. Oo naman. Hindi kami nagtitinda ng madumi, no? Nakangiting sabi niya. Ito lang ba? Isang order na rin na menudo. Hinanda niya ang order ng lalaki na kaputing polo at isang itim na pants ang suot. Habang nag-aasikaso siya, isang pamilyar na pabango ang naamoy niya, kaya napaangat siya ng tingin. Water please. Baritonong boses ni Sebastian ang bumungad sa kanya. Sebastian. Napalunok siya at kamuntikan ng mahulog ang plato na may lamang kanin at ulam. Dahil sa kanyang pagkagulat, anong ginagawa mo dito? I'm here to order our food. Nasa na? Malamig nitong tanong. Okay. Asikasuhin ko na ito na. Doon siya nataranta. Kahit hindi naman mainit, panay ang tulo ng pawis niya. Hindi niya inaasahan na magkikita silang muli. At sinong mag-aakala nakakain to sa karinderya niya? Pinilig niya ang ulo at agad nilapag ang 2 plato sa mesa. Agaw pansin din na itsura at pananamit nito, kaya nakagat niya ang labi. Ito na orders niyo. Enjoy. Kamusta naman ang paninirahan mo dito pagkatapos mo akong takbuhan? Biglang tanong ni Sebastian habang nakatingin sa water bottle. Sa tingin ko hindi naman to ang tamang oras para dyan. Matapang niyang sagot, kahit nanginginig na ang tuhod niya. Talaga?
Kailan pwede? Abala pa ako, Sebastian. Pasensya ka na. Babalik na lang ako pag may order pa kayo. Then, should I visit you more often? Just for us to talk? Tanong nito at nagangat ng tingin sa kanya. Tinapatan niya ang tingin nito dahil sa wakas. Nakita niyang muli ang asul nitong mga mata. Sa wakas nakita niya na rin ang lalaking mahal na mahal niya. Busy akong tao, marami akong ginagawa. Isa pa marami akong customer ngayon. Maiwan ko muna kayo. Mabilis siyang umalis doon at napahawak na lang sa dibdib nang makarating siya ng kusina. Sa sumunod na oras hindi pa rin umaalis ang dalawang lalaki. Kaya wala siyang choice kundi ang asikasuhin ng iba pang customer. Hindi pa umaalis? Tanong ni Aling Susan. Hayaan mo na, Mama. Hindi naman siguro niya tatanungin ng tungkol sa mga bata. Mas mabuti na yon. At ayaw ko magkwento. Sagot niya habang nagpupunas ng plato. In fairness, ang gwapo. Manang-mana mga anak mo sa kanya. Akalain mong 3 beses lang may nangyari sa inyo, nakabuugad kayo na 4. Ang galing din pala ng lalaking yan, ano? Ma, ano ba? Kung ano-ano sinasabi mo? Nanlalaki ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ng ina. Tumawa si Susan at nilapag ang basahan. Okay lang yan, anak. Suportado kita sa mga desisyon mo, basta wag kang bibigay agad. Napailing na lang siya sa kanyang ina. At agad na lumabas sa kusina. Nakita niya ang pagtayo ni Sebastian at sandali pa silang nagkatitigan bago ito naglakad palabas kasama ang isang lalaki. Napanguso siya at napatingin sa lapag kung saan merong 3,000 piso bilang tip. Nang makita niya napalunok siya. Sir, nakahanda na pala yung bahay na nirentahan mo dito. Ililipat ko na yung mga gamit. Saad naman ang lalaki. Sure. Gusto kong dito na lang magtrabaho. May gusto akong singilin. Nilingon siya ni Sebastian. Natigilan siya at agad kinabahan. At bago pa man siya makaiwas ng tingin, sumakay na ito sa kotse at tuluyan na silang nawala sa paningin niya. Umaga pa lang, nakaupo na si Sebastian sa karinderya. Dahilan para magulat siya dahil ang lalaki ang una niyang customer sa umagang ito. Wala siyang pamimilian kundi pakisamahan at hingin ang order nito. Good morning, ano order mo? Marahan niyang tanong. Nag-angat ang tingin si Sebastian. I want us to have our breakfast. Huh? Kasama ako? May gagawin pa ako. Hindi rin naman ako magtatagal. Gusto ko lang makausap ka, bawal ba yun? Tanong nito at sumandal sa upuan. Nagtagis ang panga niya dahil hindi niya alam kung anong sasabihin. At para matapos na rin ang gusto nito, pinagbigyan niya. Nagluto siya ng kakainin nila, tsaka siya pumunta sa lamesa pagkatapos ng ilang minuto. Inayos niya muna ang kanyang buhok, tsaka umupo at tinignan ng lalaki na nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong gusto mong pag-usapan. Pero hindi ko rin gusto na magtagal. Marami pa akong customer. Matapang niyang saad sa lalaki. 7 years. Basta ka nalang nawala at di nagpakita si Celestine. Anong dahilan mo? Wala. Walang umaalis na nagpapaalam, Sebastian. I told you to stay with me, Celestine. Sinabi ko sa'yo kailangan kita at hindi ko kaya mawala ka pero umalis ka pa rin. Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko sa nagdududa mong puso? Bumilis ang tibok ng puso niya at nangilabot sa sinabi ni Sebastian. Aaminin niyang hanggang ngayon may epekto pa rin to sa kanya, ngunit ayaw niya nang sumugal, lalo na't may 4 silang anak. Ayaw niyang maapektuhan ng mga bata sa kung anumang pumipigil sa pagmamahalan nilang dalawa. Akala ka ba wala lang ang lahat, Sebastian? Ni hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi mo o talagang katawan ko lang yung habol mo nun. Nanginginig ang boses niya. Ganyan pa rin ba ang tingin mo sa akin pagkatapos ng lahat? I already told you that I love you. I want you, Celestine. Hindi pa ba yun sapat? Hindi yun sapat para sa akin, Seb. Natulala ang lalaki sa kanyang sinabi. Hindi ito nakasagot agad. Kabaliktaran ang sinabi niya. Ngunit hindi siya aamin. Ayaw niyang sabihing mahal niya ito dahil sa labis na takot para sa mga bata o sa kung ano man ang plano nito sa kanya. Right. Siguro nga, masyado ako mabilis.
O baka masyado lang ako nagmamadali sa pagkakaroon ng pamilya na nakikita ko sa iyo ang kinabukasan ko. I'm sorry, Celestine. Kumain na lang tayo. Aniya at tig-iwas ng tingin. Naging tahimik siya pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Gusto niyang matawa. Dahil yun lang ba talaga ang gustong sabihin ni Sebastian? Napailing siya at inabala ang sarili sa pagtatrabaho. Nang dumating ang hapon, tsaka siya umuwi at iniwan ng kanyang ina, kasama si Cristel para asikasuhin ang karinderya. Mama, gusto pa namin na sumali dito. Malay mo naman magkaroon kami ng pera. Sabi ni Calvin, habang hawak ang papel na binigay ng talent scout. Oo nga po, Mama. Wapo naman kami. Ngumuso si Soren at pinakita ang maamo nitong asul na mga mata. Makakatulong pa po kami sa iyo, Mama. Hindi mo na kailangan magtrabaho pati si Lola. Sagot ni Sean na seryosong nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at pinagmasdan ang 4 niyang anak. Ang 4 na nagsilbi niyang liwanag sa tuwing niyayakap siya ng dilim. At ang mga anak niyang nagsilbi niyang lakas sa tuwing pakaramdam niya nang hihina siya. Gusto niyo ba talaga? Opo! Sabay-sabay na sagot ang 4 na bata. Bumuntong hininga siya at napatango. Papayag ako kapag mataas ang grades niyo sa paparating na exam. Siyempre, papayag din ako kapag nakita ko mismo yung kumpanya. And also, gusto ko rin mag-enjoy kayong 4. Talaga po, Mama, pumapayag ka na? Nanlaki ang mga mata ni Sean. Ayaw mo ba? Ito naman si Mama, hindi ma-joke. Yumakap si Soren at hinalikan siya sa pisngi. Kami din, hug! Nakangiting sabi ni Calvin. Tumawa siya at hinayaan ang 4 niyang mga anak na yakapin siya. Pakiramdam niya, natanggal ng husto ang pagod niya dahil sa mga ito. Promise po, Mama, gagalingan namin. Saad ni Carson. Gagalingan po namin at lahat po na ipon namin para sa inyo po ni Lola. Malambing na sabi ni Sean. Sa gabing yun, inasikaso niya ang gamit ng mga bata. Tinawagan niya ang numero ng talent scout tungkol sa pagpayag niya sa offer. Pagkatapos ng tawagan nito, tsaka siya lumabas at natigilan ng makita si Sebastian. Ilang metro ang layo mula sa kanya. May kausap ito sa telepono. What the hell? Ibig sabihin kapitbahay ko siya? Bulong niya sa sarili. Napailing siya at agad pumasok sa kanyang bahay at nakita ang mga anak na gumagawa ng kani-kanilang assignments. Tumunog ang cellphone at nakita ang babaeng talent scout ang tumatawag sa kanya, kaya agad niya itong sinagot. Hello? Hello, ma'am. Ang sabi sa akin ng boss ko, pwede na raw po magsimula ang mga bata sa kanilang photoshoot. Kung gusto niya rin pumunta, pwede po kayong sumakay sa service van namin. Excited na po kami makita yung mga bata. Excited na saad ng babae. Thank you sa imbitasyon at salamat din sa pagbibigay ng oportunidad pero gusto ko lang malaman anong pangalan ng CEO. Sandaling natigilan ng babae bago sumagot. I'm sorry, ma'am. Mahigpit niya po sinabi sa akin na hindi kailanman siya magpapakilala sa kahit sino. Pero wag po kayo mag-alala kapag nasa kumpanya na po kayo, pwede niyo na po siya makita. Huminga siya ng malalim. Salamat. Aniya, sa babaeng talent scout. Binaba niya ang cellphone at sumilip sa labas. At nakita ang papalis na kotse ni Sebastian, kaya napanguso siya at napailing. Sino sinisilip mo dyan, Mama? Tanong ni Soren sa kanya. Nataranta siya dahil doon. Wala naman. Tinitignan ko lang kung umalis na ba yung kapitbahay na may mabahong basura. Gumawa na kayo ng assignment doon. Ngumiti siya sa mga ito at agad siyang dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Lumipas ang mga araw, nagsimula na ang pagiging busy ng kanyang mga anak sa palagiang photoshoot na nangyayari. Pinaalam niya sa talent scout na sana wag babanggitin ang pangalan niya sa tuwing may magtatanong kung sino ang ina ng mga bata. Ayaw lang niya na dumating ang panahon na may makakilala sa kanya. Chin up, boys. Ipakita niyo sa akin ang magagandang smile. Ngumiti naman siya dito. Go boys, kaya niya yan. Pinanood niya ang mga bata habang suot ng mga ito ang kiddie clothes na sakto ang sukat sa mga anak niya. Maayos ang buhok ng mga ito, ang mga matay kay gandang pagmasdan sa kamera.
Sa nakalipas na linggo, pabalik-balik sila sa kumpanya para sa iba't ibang damit na susukatin ng mga anak. Nice one. Sige, pwede na kayong kumain. 10 minutes balik ulit dito. Thank you po. Nakangiting sabi ni Zoren. Ang galing po ba namin, Mama? Nakangising tanong ni Carson. Hindi niyo ako binibigo in fairness ang gagaling niyo. Kumain na kayo. Inasikaso niya ang kanyang mga anak. Ngunit nakaramdam siya ng pananakit ng puson, kaya sandali siya nagpaalam sa mga ito. Lumabas siya ng studio at naglibot sa kumpanya para hanapin ang banyo. Ngumiti siya nang mahanap at agad pumasok doon. Nang matapos siya magbanyo at nag-ayos muna ng sarili, lumabas din siya agad at naglakad papalik kung saan natigilan siya na may tumawag sa kanyang pangalan. Ate Celestine? Boses yon ng isang babae. Napalingon siya at natigilan. Sunny? Oh my gosh, ate ko nga! Tumalon si Sunny at mabilis na naglakad papunta sa kanya. Akala ko talaga namamalikmata lang ako kanina, pero ikaw nga talaga yan. Napalunok siya. Dahil ito lang naman na nakababatang kapatid ni Sebastian. Ito din ang babaeng nakipagkaibigan sa kanya at tanggap siya bilang girlfriend ni Seb. Hindi niya inaasahan na magkikita sila rito at mas lalong katakataka kung anong ginagawa ni Sunny sa lugar na to. Sunny, kamusta? Okay naman ako ate. It's been years nung last tayo nagkita ha. Hindi ka pa rin nagbabago, you're still pretty. Mas lalo ko nga yatang gumanda ate. Ngumiti si Sunny at hinawakan ang kamay niya. Ano palang ginagawa mo sa kumpanya ni Mommy? Ha? Sa Mommy mo ang kumpanya na ito? Gulat niyang tanong. Yes ate. Usually ako ay nagmamanage nito kasi alam mo naman po ako mahilig sa damit. Minsan naman si Kuya Seb. Napalunok siya at hindi agad nakapagsalita dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan na ang kumpanya na ito. Konektado kay Sebastian. At di man lang siya nagdalawang isip na pumayag sa pagiging modelo ng mga anak niya. Kumabog ang kanyang dibdib sa labis na pangamba at takot para sa mga bata. Ate, may nasabi ba ako masama? Pukaw ni Sunny sa kanyang atensyon. Wala naman. Nagulat lang ako kasi kumpanya pala to ng nanay mo. At nakaka-amaze lang nang makita sa malapitan. Ngumiti si Sunny. I'm actually shocked that you're here. Akala ko tuloy nagkabalikan na kayo ni Kuya Seb. He miss you so much, ate. Bakit? Wala ba siyang pinagkakaabalahang babae? Naku, wala. Lagi niyang ginagawa trabaho, umalis ng bansa. Bukod doon wala rin ako nababalita ang may babae siya. Okay. Good for him. Nga pala ate, sino bang pinunta mo dito? May kasama ka ba? Nagtatakang tanong ni Sunny. Wala naman akong kasama. Nag-check lang ako ng requirements para sana sa mga kailangan para sa trabaho. Pagsisinungaling niya. Nakahinga siya ng maluwag na may tumawag sa cellphone ni Sunny. Niyakap siya nito at agad nagpaalam. Pagkatapos nun, tumakbo siya at tumiretso sa studio. At gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang isang pamilyar na matandang babae. Thank you po, ma'am. Sagot ni Sean. Wow! Marunong kayo maging formal. Mabilis na din kayong turuan. Tinuruan po kasi kami ni Mama kung paano makipag-usap sa matatanda. That's good. But where's your mom? Sabay-sabay na lumingon sa kanya ang apat, dahilan para dahan-dahan ang paglingon ng matandang babae. Napawi ang ngiti nito, ngunit bakas sa mata ang gulat dahil sa muli nilang pagkikita. Kinagat niya ang labi at agad nilapitan ng mga bata na ngayon nakatingin sa kanilang dalawa. Celestine, it's been a while. Formal na bati ng matandang babae. Good afternoon, madam. Long time no see po. Tumawa ang matandang babae. Mga anak mo sila? Opo. Si Sean, Soren, Carson, and Calvin. Tinuro niya isa-isa ang mga bata. They have their blue eyes. Puna nito at nakangiting pinagmasdan ng mga bata. Madam, napatango ang matandang babae at huminga ng malalim. It's really nice to see you. Binabalaan lang kita pagdating sa bagay na ito, Celestine. Hindi ba gugustuhan ni Seb kapag nalaman niyan tungkol dito? Hindi agad siya nakasagot at nanatili ang hawak sa mga bata na parabang doon nakadepende ang buhay niya.
Hindi rin nagtagal ang matandang babae dahil pumasok na ang sekretarya nito para sa ilang gagawing meeting. Napapikit siya at di mapakali dahil sa pagkikita nilang dalawa ng ina ng lalaking mahal niya. Mama, sino siya? Ba't kayo magkakilala? Lola po ba namin siya? Biglang tanong ni Calvin. Nanlaki ang mata niya. Binanggit pa ang apelyido niya at sabi mo sa amin ang apelyido ni Papa. Diba? Ganon din sa apelyido ni Madam kanina. Lola po ba namin siya? Bumuntong hininga siya. Sa pagkakataong ito wala na siyang pagpipilian. Ayaw niyang magsinungaling sa mga bata. Tumango siya at agad nag-iwas ng tingin bago niya inalalayan ang mga ito palabas ng studio. Ang tanong niya sa sarili, anong gagawin niya ngayon? Sebastian, hindi mo na kailangan gawin ang bagay na ito. Hindi na rin naman kita kailangan pa. Ilang araw na rin sila nakikita ni Seb at hindi niya malaman kung ano ba talagang gusto nito sa kanya. Hindi niya alam kung may nasabi na ba ang ina nito tungkol sa mga bata o nananatili pa rin yung sikreto. Ano man ang nangyari sa kumpanya, agad din niyang kinalimutan, lalo na't balik eskwela ang mga bata. Let me help you. Ang daming customer. 2 lang kayo dito. Kinuha nito ang tray na naglalaman ng ulam at kanin. Kapag nandito ka, mas lalong dumarami ang customer ko. Fiesta dito, Celestine. Huwag mo akong pagbintangan kung ba't marami kang customer. Napairap na lang siya sa lalaki at agad inasikaso ang iba pang orders. Natigil din si Sebastian sa pagtulong dahil inaya ito ng mga lasinggero sa isang mesa. Gusto niya man pigilan si Seb, ngunit naisip niyang wala siyang karapatan dito. Pwede ba ako uminom? Tanong ni Sebastian na makabalik mula sa pag-aasikaso ng customer. Ba't ka nagpapaalam sa akin? Hindi ka na bata, no? Sagot niya at umiwas ng tingin. Papayag ka ba o hindi? Bumuntong hininga siya at para matapos na, tumango na lang siya dito. Pwede, Seb. Pwedeng-pwede. Ngumisi ito at agad bumalik sa mga lasinggero sa isang mesa. Napailing siya at kinagat ang labi. Sa sumunod na oras, sunod-sunod ang pa-fireworks dahil fiesta ng kanilang barangay. Lahat ng tao, nagkakasiyahan malapit sa karinderya. Ay, malandi talaga tong si Isabel. Teke na ata yang si Pogi. Saad ng isang babae na nakaupo malapit sa kanya. Kanina pa nga yan dikit-dikit eh. Hindi naman siya pinapansin ni Pogi. Pinapahiya niya lang sarili niya. Tinignan niya si Sebastian at nakita ngang nakikipag-usap ito sa isang lalaki. Habang ang isang babae namang Isabel ang pangalan, nakikisali sa tawanan. Napatalon siya ng bahagyang makita ang paglingon ni Sebastian sa kanyang gawi. Ay, nakatingin pala si Celestine. Mali, nakatingin din yung si Pogi kay Celestine, no? Alam mo girl, kung boyfriend mo yan, dapat binabakuran mo na. Grabe yang si Isabel, oh. Mukhang matinik pa naman yan. Tignan mo, baka mamaya kasama niya na yung si Pogi sa kama. Napalunok siya at muling nagangat ng tingin. Napaigtad siya na makitang titig na titig pa rin si Sebastian sa kanya. Huminga siya ng malalim at agad nagpaalam sa kanyang ina. Pumayag naman ito dahil alam nitong pagod na siya. Aasikasuhin niya pa ang mga bata. Tinanggal niya ang apron at ang tali niya sa buhok bago naglakad papunta sa labas. Sandali, uwi ka na? Sasabay na ako. Hindi na, uminom ka na lang dyan. Hindi naman uso ang curfew. Tumayo ito at hinawakan ang kanyang kamay. Bago tinignan ang mga kasama. Teka, uwi na kami. Pagod na asawa ko, kailangan na magpahinga. Tumawa ang isang lasinggero. Sige, ingat kayo. Nagpadala siya sa hila ni Sebastian. Hinayaan ng lalaki na dalhin siya sa kung saan ito gusto. Pumasok sila sa isang bahay. Tsaka lang niya napagtanto na nasa bahay sila ni Seb. Nanatili siyang nakatayo hindi kalayuan sa sofa. Take a seat. Bakit mo ko dinala dito? Umupo ka muna, Celestine. Pag-uulit nito at tinapik ang espasyo sa gilid ng kinauupuan. Bumuntong hininga siya at agad lumapit sa lalaki. Tumabi siya rito at nagulat nang isinandal nito ang ulo sa balikat niya at bahagyang yumakap ang mga braso nito
sa bewang niya. Hindi agad siya nakagalaw at nanatili ang tingin sa malaking TV. I miss you. Sebastian, ano bang ginagawa mo? 7 years. I'm still into you. Hirap akong kalimutan ka. Bawat sulok ng bahay ko, ikaw naaalala ko. Hinahanap-hanap ka ng sistema ko, Celestine. Binabaliw mo ako ng sobra-sobra. Mabilis ang tibok ng puso niya kaya hindi siya nakapagsalita. Mahal na mahal niya ito. Ngunit sa pagkakataon noon, wala siyang ibang maramdaman kundi takot at pangamba. Ngayong nahanap na kita, pinangako ko sa sarili ko hindi na ako aalis. Natatakot na ako mawala ka pa sa akin. Itulak mo man ako palayo. Pagsalitaan mo man ako ng kung ano-ano, hindi pa rin ako aalis. Dumapo ang daliri niya sa palad nito. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko, Seb. I love it when you call me like that. Nanatili silang magkatabi sa sofa. Napatingin siya kay Sebastian nang umayos ito ng upo. Napalunok naman siya nang hawakan nito ang kanyang pisngi, habang titig na titig sa mga mata nito. Please give me a chance. Seb, hindi ko alam kung ba't ako pa rin sa kabila ng lahat. Hindi mo ba naiintindihan na mahirap lang ako? Niwala ako sa kalingkingan mo, pati ng mga babaeng nalilink sa'yo. Wala ako nakikita ibang babae bukod sa'yo at kay Mommy Celestine. Noon ko pa yan sinabi sa'yo, di ba? At hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga naniniwalang mahal kita? Saad dito at hinaplos ang kanyang pisngi. Dahil natatakot ako. Nakapagsobra kitang mahal. Biglang dumating ang mga hindi inaasahang problema. Natatakot ako na baka sa sobrang saya ng relasyon nating dalawa. Higit pa sa masakit na breakup ang kapalit nun. Natigilan si Sebastian at napatingin sa kanya. Napayuko siya ngunit inangat ito ang baba niya kaya nagtama ang kanilang paningin. Celestine, you have me. Sa'yo lang lahat ng pagmamahal ko. Pero hanggang kailan? Hanggang pagtanda, Celestine. Alam kong takot ka at nangangamba ka sa pagmamahalan nating dalawa pero bakit hindi muna natin subukan ulit? Bakit hindi natin simulan ulit? Umuwi ako ng Pilipinas noon dahil gusto kong pakasalan ka. Pero iniwan mo ako. Pag uwi ko wala ka na. Sa totoo lang hindi niya kaya. Pakiramdam niya bibigay na siya dahil mahal na mahal niya ito. At gusto niyang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya. Para nga ba ito sa mga anak niya? O para ito sa sarili niyang nararamdaman? Let us all welcome the faces behind the kiddie fashion brand company, the Quadruplets. Tumayo si Celestine para sa kanyang mga anak na ngayon ay dahan-dahang naglalakad suot ang kanilang formal na damit. Kanya-kanyang disenyo ang suot ng mga ito at lumilitaw ang kagupuhan ng mga bata. Ilang araw kasi ang nakalipas, sold out agad ang inilabas na stock ng kiddie fashion clothes. Kaya naglabas ulit ng panibagong batch. Todo suporta naman siya sa mga ito. Good evening, boys. Lumapit ang MC sa mga bata. Ang gwapo naman ng mga batang ito. Talagang may hawig sa kakilala ko CEO. But anyways, kumusta naman na experience? Lalo na tinatangkilik ng mga magulang ang inyong damit. Bago sumalang ang kanyang mga anak sa interview, pinag-practice niya muna ito. At natutuwa siya dahil 3 araw lang ang makalipas. At ang galing na ng mga anak niyang sumagot. Masaya po kami na sold out po yung mga damit na nilabas sa magazine at online store. Ang gusto lang po namin ngayon matulungan si Mama para na rin po makita niya na may pagmamalaki kami sa kanya. Sagot ni Sean. Gusto rin po namin ipakita sa mga batang kagaya namin, lahat po ng pangarap patutupad basta may tiyaga. Nakangiting sabi ni Carson. I just want to ask, nasa na mama niyo? Hindi siya nakaiwas na ituro siya ng mga bata. Sabay-sabay na lumingon ng mga tao sa kanya. Napalunok siya dahil mukhang alam na ni Sebastian ang katotohanan. Lalo na't mula sa kaliwa, kitang-kita niya ang pagtitig nito sa screen kung nasa na mukha niya. Ang ganda naman pala ng mama niyo. At hindi kita kataka kung saan niyo naman ang kagandahan ng kutis at mukha niyong 4. Again, let's give them a round of applause. Nakangiting sabi ng MC.
Natigilan siya at hindi nakagalaw dahil sa sunod-sunod na tanong ng mga tao sa kanyang tabi. Tinignan niya ang mga bata na ngayon. Kaharap na si Sebastian na nakangisi at pinagmamasdan ang kanilang anak. Hindi siya mapakali, ngunit ano pa nga ba magagawa niya sa sitwasyong to? Mama! Sigaw na 4 na bata na makapasok sila sa backstage. Suminghap siya at niyakap ang mga ito. Ano, nag-enjoy ba kayo? Opo, Mama. Ang saya po. Salamat po, pumayag kayo. Ang sabi po nila, ipapasok daw po sa account po yung pera. Hindi mo na kailangan magbabad sa karinderya, Mama. Nangilid ang luha sa mga mata niya at niyakap ang kanyang mga anak. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, lumapit si Sebastian. Humiwalay siya sa mga bata at pinagmasdan ng lalaki. Can we talk? Sige. Boys, dito muna kayo babalik din ako agad. Okay po. Sinundan siya ni Sebastian at na makaliyo sila sa backstage, tumahimik sila at parehong nagkatitigan lang. Can you please tell me the truth? Anong katotohanan ba ang gusto mo? Celestine, 7 damn years. Sa loob ng 7 taon, hindi mo sinabi sa akin na may anak tayo. Hinintay ko sabihin mo sa akin na nangyayari sa buhay mo sa loob ng 7 taon. Pero ano itong tinago mo sa akin? We have quadruplets? Paano mo nagawang itago sa akin ang tungkol sa mga anak ko? Nanikip ang kanyang dibdib dahil sa bigat ng boses ng lalaki. Hindi niya kayang makita na sasaktan ito. Ngunit aaminin niyang may kasalanan siya, kaya handa siyang akuin yon. Bakit? Wala ba akong karapatan na malaman na meron tayong anak, Celestine? Wala ba akong katiting na karapatan para makita sila? I'm sorry. Suminghot si Sebastian na tinignan siya. 4 na bata ang dinala mo sa sinapupunan mo. Iniisip ko kung paano mo kinaya lahat ng yun na wala ako sa tabi mo. Pero mas masakit na malamang itinaguyod mo sila na wala ako. Celestine, ako ang ama nila. Oo, anak mo nga sila, Sebastian. You're right. Naging makasalila ako ng mga panahong inaalagaan ko sila. Kasi takot ako na baka kunin mo sila sa akin. Natatakot ako na baka hindi mo sila matanggap at mahalin. Mahal na mahal kita, Celestine. Kaya paano mo nasabing hindi ko kayang mahalin ng mga bata? Ha? Ano ba talaga? Inis na tanong nito. Nagangat siya ng tingin at napalunok. Hindi niya akalain na darating ang oras na pag-uusapan nila ang bagay na ganito. Hindi niya akalain na malalaman ng lahat ng sikreto tungkol sa kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim. Napatingin sa 4 na bata na ngayon papalapit sa kanilang dalawa. Dala ang medal at trophy. Mag-usap tayo pag-uwi. Mama! Nakangiting tawag ni Calvin. At lumapit sa kanya. Nakuha na po namin yung medal at saka certificate. Umiiyak ka po ba? Umiling siya at agad ngumiti para sa mga bata. Napatingin ang mga ito kay Sebastian na tumayo ng tuwid at ngumiti sa kanila. Kitang-kita niya kung paano mamangha ang mga bata sa kakisigan ng lalaki. At kung paano halos magkakapareho ang mata nilang 5. Ihahatid ko na kayo. Nasa labas ang kotse ko. This is your father, Sebastian Velarde. Nanatiling nakatayo si Celestine sa harap ng 4 na anak, na ngayon ay nakaupo sa isang mahabang sofa. Pagkatapos niyang kausapin ang mga ito tungkol sa isang bagay tungkol sa kanilang ama, hindi na makapaghintay pa ang 4 na bata, kaya agad niya rin ipinakilala ang lalaki. Hi. Halos mabasag ang boses ni Sebastian dahil halata ang pagpipigil nito sa emosyon. I'm your dad. Daddy? Namamanghang tawag ni Sean habang nakatingala sa ama. Pwede ko ba kayong yakapin, 4? Marahan na tanong ni Sebastian na parang anumang oras bibigay na dahil sa pinipigilang emosyon. Hindi na kinakailangan pang tumango ng 4. Inisang hakbang ni Sebastian ang pagitan ng mga ito. Niyakap niya ang 4 na bata. Maya-maya, kitang-kita naman ng babae ang pagtulo ng luha ni Sebastian habang yakap ang mga bata. Daddy, ba't ngayon ka lang? Tagal ka po naming hinintay. Ba't ngayon lang po kayo nagpakita sa amin? Miss na miss ka na namin. Umiiyak na saad ng mga bata. Hindi malaman ni Sebastian kung sinong aaluhin nito. Sabay-sabay na umiyak ang mga bata. Huminga siya ng malalim
at nakita ang pagbulong ng lalaki ng kung ano at ang pagtango nito sa mga bata. I love you for. Mahal kayo ni Daddy. Hindi na ako aalis. Dito ka lang po, please. Magbe-behave kami. Yes, I will stay. Dito lang ako. Kayo ni Mama. Dito lang kayo. Inabutan sila ng kasambahay na magkakasama. Nagutos naman ang babae ng tubig at nagdala naman ito ng tubig para sa kanila. Ngumiti siya at di inaasahan na nakangiting mag-aabot ng tubig sa kanila at pagkain ng kasambahay at isang towel din para punasan ang pawis ng mga bata. Ako na. Marahang sabi ni Seb, "Thank you." Dito na po ba kami titira, Daddy? Yes. Bahay ko ito kaya dito lang kayo. Di niyo na po ba kami iwan? Gusto po namin nakasama ka. Saad naman ni Soren habang binibihisan ni Sebastian ng damit. Nanatili siyang nanonood sa mga ito. At nang matapos, hinayaan niya ang mga itong mag-usap. Tumulong din siya sa pag-aasikaso at pagdadala sa mga ito sa kwarto dahil nakatulog na sa matinding pagod. Tulog na. Nakangiting sabi ni Seb, "Papa, dito lang kayo." Saad ni Sean habang nakayakap na sa unan. Mag-uusap lang kami. Babalik din kami dalawa dito. Nang makitang maayos na ang kalagayan ng mga bata, sabay silang lumabas ni Seb. Dumiretso ang lalaki sa kusina at nagbukas ng alak. Natatakot siya sa katahimikan ngunit umupo pa rin siya sa tabi nito. Paano? Nalaman ko na lang umalis ka. Walang bakas, walang sulat o kahit ano, Celestine. Nung nalaman kong buntis ako, Seb, natakot ako. Natakot ako na baka hindi mo matanggap yung mga bata. What you have that time is casual. Na hindi mo sinabi na mahal mo ko, hindi mo masabi noon. O kung nasasabi mo man yon. Pero takot pa rin ako. Wala akong plano na itago pero dahil sa takot at paniliit napilitan ako. I love you. Hindi kaswal ang relasyon natin noon, Celestine. It was pure and genuine relationship. Masisisi mo ba ako, Seb? Masisisi mo ba ako kung pinili ko lumayo kaysa masaktan? Ayoko maramdaman na ako lang yung umaasa. Ayoko maramdaman ng mga anak ko na balang araw. Hindi mo naman sila matatanggap. Uminom ng alak si Sebastian at nanatili siyang nakatingin. Alam niyang mali ang ginawa niya noon. Ngunit hindi ba yun naman ang dahilan para mas lalo makilala pa ang lalaki sa larangan ng negosyo? Ginawa na rin yon para kay Sebastian. Alam mo, handa kitang patawarin ngayon, Celestine. Handa akong patawarin ka sa kahit anong bagay. Kahit ano pa yan, ganun kita kamahal. Okay lang kung ang mga bata lang ang iisipin mo. May karapatan ka sa kanila at ang tanging gusto lang. I want us back, Celestine. Seryosong sabi nito at tinitigan siya sa mga mata. Napalunok siya at hindi inaasahan na lalabas sa mga salitang yun sa bibig nito. Natulala siya at naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang kamay. Gusto ko magsimula ulit tayong dalawa kasama ang mga bata. Kailangan mong bumawi sa akin, Celestine. Paano ako babawi sa'yo? Dito ka manirahan sa bahay ko. Kasama mga bata. Gusto kong dito ka lang at bumawi ka sa akin. Ano? May bahay kami, Sebastian. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Bumaba ang daliri nito sa kanyang labi. Natigilan siya doon. Nagkatinginan silang dalawa at ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Napaatras siya, ngunit huli na. Dahan-dahan itong inilapat ang sariling labi sa labi niya. Dapat galit ako ngayon, pero sige. Pagbibigyan kita. You will live with me together with our kids. Sabi nito, at mas diniinan pa ang paghawak sa batok niya. Napaungol siya ng mahina. Even until now, brutal ka pa rin. You like it, Celestine? Nakangising sabi ni Sebastian. Napapikit siya at hinayaan ng sarili na damhin ang labi ng lalaki. Ang labi na minsang nagpabaliw sa kanya at ang labi na unti-unting nagpapawala sa ulirat niya. Humiwalay siya nang maubusan ng hininga at kasabay nun ay ang pagbuhat sa kanya nito papunta sa mismong kwarto ng lalaki.
Ilang araw ang nakalipas magmula na magkakilala ang apat na bata at si Sebastian. Wala na yatang araw na hindi maingay ang bahay ng lalaki dahil sa kanyang mga anak. Walang araw na hindi niya ito nakikitang nagbabonding tuwing umaga. "Panalo kami, Papa!" Natatawang sabi ni Calvin habang hawak ang bola. "Isang round pa!" Saad naman ng isa pa. Oo nga, isang round pa. Pinagkakaisa niyo ako eh. Ngumiti siya habang nilalapag ang tray ng pagkain para sa mga bata. Ngumuso siya nang maalala ang nangyari kagabi at kung paano siya nakatulog sa tabi ni Seb. Sa pangatlong pagkakataon, tinawag niya ang mga ito na agad tumakbo papunta sa kanya at isa-isang humalik sa kanyang pisngi. Good morning, sabi ni Seb at humalik sa kanyang noo. "Kumain na kayo. Nagluto na ako." "Masarap po yan magluto si Mama, Papa." Pagmamalaki ni Carson. "Oo nga po. Lagi nga po namin baon mga niluluto ni Mama sa karinderya kasama si Lola Susan." "Bolero, kayo talaga ah." Sabay-sabay silang kumain sa araw na yon. At nang matapos ay napag-usapan nila ang pagpapakilala na si Sebastian sa mga anak niya sa magulang ng lalaki. Hindi pa man sila lubos na nakakapag-usap ng maayos, ramdam niya ang pagiging totoo ni Seb sa mga bata at maging sa kanya. Alam din niya ginagawa nito ang makakaya upang hindi sila tuluyang mawala sa buhay nito. "Makikita na po namin si Lola, Papa. May damit po ba kami na maganda?" Bumaling si Sean sa kanya. "Mama, meron ba?" "Meron, Sean. Bumili ang papa mo kanina habang tulog pa kayo." "Eh di maliligo na po kami." "Tara na." Napatawa siya at napailing sa kanyang anak. Nagkatinginan silang dalawa ni Seb. Siya na mismo ang umiwas at diretsong naglakad patungo sa kwarto ng lalaki para maligo. Nag-ayos siya at nagsuot ng simpleng white dress. Pagkatapos niyang maligo at sakto namang paglabas ni Sebastian, nakasuot na ito ng puting polo long sleeve. "Hinagaya mo ba ako?" What? Ito na talaga nakahanda akong damit. Inosenteng sagot ni Seb at sinadyang haplusin ang kanyang bewang. "Asikasuhin ko lang ang mga bata. Nasa kwarto nila iba kong gamit." Wait, Nilagay ni Sebastian na isang box na naglalaman ng kwintas. wear this. "Ano to?" Infinity necklace. Natigilan siya at agad tinignan ang sarili sa salamin, habang hawak-hawak ang kwintas na nasa kanyang leeg. Lumabas na rin ang mga bata at nakita niyang bihis na ang mga ito. Bumiyahe na rin sila patungo sa restaurant na inireserve sa isang mamahaling hotel. Pagkarating nila doon, agad siyang dinalaw ng kaba. Relax. Paalala ni Sebastian nang makababa sila ng kotse. "Medyo kinakabahan lang ako. Ngayon na lang ulit kami magkikita ng pamilya mo." In all honesty, excited sila makita ang mga bata. Lalong-lalo na si Mommy. Nakangiting sabi ni Seb at humigpit ang hawak sa kamay niya. Pumasok sila sa hotel at iginiya sila ng isang babae patungo sa isang restaurant. Pagpasok pa lang nila, may magandang ngisi na si Sunny at yun ang bumungad sa kanya. Ngunit unti-unting nanlaki ang mata nito nang makita ang apat na bata. "Holy cow! Sunny, ang bibig mo." Oh my gosh!" Tumawa si Sunny at nilapitan ng mga bata. "I knew it." "Good afternoon po." Saad ng bata kay Sunny. "Good afternoon." Sunod na sabi naman ni Celestine kay Sunny. "Kilala niyo na po sila, madam. Kaya hindi ko na rin ipapakilala pa." Take a seat, Celestine. You're part of the family. Kasi lagot tayo kay Kuya Seb kung hindi. Blue eyes din katulad sa akin, no? Katulad kay Daddy. Hindi na siya nakapagsalita. Dahil ang mga anak niya, yun ang nagkukwento. Ngumingiti lang siya sa tuwing maayos na sumagot ang mga bata. Panay ang tawa ng matandang lalaki habang pinagmamastan ang mga apo nito. At kahit papaano, nawala na ang bigat sa kanyang puso nang malaman niyang tanggap nila ang apat. "Kung nalaman lang din sana namin ng mas maaga, kami na mismo magdadala sa sa ospital, dear." Saad ni Ina, ang ina na Sebastian. "Okay lang po, madam. Pero
Ano pa nga ba magagawa natin sa nakaraan, hindi ba? Mas mabuti na mag-focus na lang tayo sa future ng mga bata. Ang gugwapo! At siguro nga naging tulay ang talent scout ko para makita ang mga apo ko. Kaya nga po, pero gusto ko pa rin po humingi ng tawad sa matagal na paglilihim tungkol dito. Celestine, karapatan mo yon. Ina rin ako at gagawin ko rin lahat para sa mga anak ko. Naintindihan ko ang pangamba mo at ang takot mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Tanggap namin ang mga bata lalo ka na. Singit ni Alfredo, ang ama ni Sebastian. Ito naman na matagal naming hiling para kay Seb. Ang magkaroon kami ng apo. Maraming apo. Napangiti siya at kasabay nun, naramdaman niya ang pangingilid ng luhas sa mga mata niya. Sabay-sabay silang kumain at kitang-kita niya ang pag-aalaga ni Sebastian sa mga bata. Ano pa nga bang mahihiling niya? Seb, nagkaayos na ba kayo ni Celestine? Nagkausap na po kami, ma'am. But, hindi pa kami nakakapag-debrief. Dapat lang, honey. Gusto ko siya para sa'yo. At may mga anak na kayong dalawa. Hindi na rin kayo mga bata pa. Tumawa si Sebastian at hinawakan ang kamay niyang nasa hita niya. Mom, I'm very sure of Celestine. Kaya walang dahilan para maghiwalay kami. Narinig niya ang paghagikik ni Sunny na siyang naging dahilan ng pag-iinit ng kanyang pisngi. Sa totoo lang nakaramdam siya ng kilig at napapailing na lang siya tuwing tinutukso silang dalawa. Muling nagpamalas sa mga anak ni Celestine sa isang fashion runway na ginanap sa isang malaking arena sa Pasay. Ngumisi siya habang pinapanood ang mga anak na ngayon sabay-sabay naglalakad, suot ang kani-kanilang formal na kasuotan. Paglaki nilang apat, pakiramdam ko magmamodel tong mga to eh. Aniya sa sarili. Na narinig naman pala ni Sebastian sa tabi niya. Hindi rin natin masasabi. Napangiti siya dito. Ang tanging gusto niya lang para sa mga anak maging malaya ang mga ito sa bagay na gugustuhin nila sa hinaharap. Tanging gusto lang din niya maging masaya ang mga ito sa kung anumang career ang tatahakin kapag lumaki na at dumating sa punto na kaya na nilang mag-isa. Ako na ang bahala sa kanila, Celestine. Gusto ko sila ispoil at ibigay lahat ng hindi ko naibigay sa kanila. Sa 7 taon, I want to become the best father for them. To be the best human they can lean on. And best friend they can always call. Celestine, thank you for making me a father. At salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon para dito. Deserve mo, Seb. Lumipas man ang maraming taon, alam ko isa lang din ang patutunguhan ng lahat ng ito. Ang makikilala mo sila at makikilala ka nila. Hindi pa man tumatagal ang oras at linggo na kasama mo sila, alam ko sa puso't isip nila ikaw ang the best. Pinagmasdan niya ang mga bata at nagpapasalamat kasama si Ina ngayon na nakangiti rin sa harap ng karamihan. I promise you, Celestine, hindi ka magsisisi na bumalik ka sa akin. Hindi mo na ako iiwan sa pagkakataong to. Sa sumunod na araw naman, pumunta sila sa kumpanya ni Seb. Lahat ng tao nakatingin sa kanya. Maaaring hindi siya kilala ng mga ito, kaya nagkibit siya ng balikat. Pagsakay nila sa elevator, lumabas ang isang babae mula doon at dumiretso kay Sebastian. Seb, it's been a while. Natatawang sabi ng babae at humalik ito sa pisngi ng lalaki. Nadja. Gulat na tawag ni Seb at humawak sa bewang niya. Na-miss kita. Ikaw naman, hindi ka agad nagparamdam. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Nakangising tanong ng babae at napatingin sa kanya. Oh, sorry. Bagong nalilink na babae sa'yo? No. Asawa ko, si Celestine. Formal na saad ni Seb. Napawi ang ngiti ni Nadja habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nanatiling tahimik at may selos sa puso. Huminga siya ng malalim dahil maging ang ibang empleyado nagulat sa narinig kay Sebastian. Kasal ka na pala. Akala ko ba? Binalikan ko siya, Nadja. May 4 kaming anak. Saad ni Celestine sa babae. Pero akala ko ba hindi ka na magkakaroon pa ng babae? I mean, bata ka pa, you deserve better. I deserve her? Humalik si Sebastian sa gilid ng noo ni Celestine. Mauna na kami.
Pero Seb, how about us? Di naman naging tayo, Nadia. Alam mo ang sagot ko dyan. Hanggang sa makarating sila na opisina ni Seb, tahimik siya dahil sa matinding galit at selo sa kanyang puso. Iniwan muna siya nito dahil sa isang meeting kaya nanatili siya doon. At nang ilang oras na nakalipas, bumalik ulit si Seb dala ang pagkain. Kanina ka pa tahimik? Wala naman. Kamusta ang meeting? Anong problema, Celestine? Lumuhod ang lalaki sa harap niya para magpantay ang tingin nila. Nagselos ako. I know. Gusto mo pag-usapan natin? Narinig ko naman ang mga sinabi mo pero hindi ko lang inaasahan na may babaeng nag-aabang sa'yo. Alam ko na sabi mo na rin sa akin ang nararamdaman mo. Pero nakakagulat lang na may iba pa pala. Celestine, ikaw lang ang babaeng mahal ko. Kahit may ibang tao sa paligid, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Hindi ko sila pinapansin kasi ikaw lang ang gusto ko. Nagangat siya ng tingin at bumuntong hininga. Pero bakit siya nandun? Ba't parang may hinihintay siyang sagot mula sa'yo? Hindi ko siya pinangakuan ng kahit ano. Matagal na siya umaasa, pero hindi ko siya binigyan ng dahilan para maghintay. Ikaw ang hinihintay ko, Celestine. Hindi ko alam kung paano aalisin ang sakit na nararamdaman mo, pero gusto ko malaman mo na mahal kita. Mahal din kita. Kaya nga ako nagsiselos eh. Mahal kita. Sobra-sobra, Seb. Napasinghap si Sebastian at di makapaniwalang napatingin sa kanya. Matagal niya nang gustong umamin, ngunit nauunahan siya ng takot. Pero kung hindi niya yun sasabihin sa harap nito, paano na lang? God, Celestine. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. I love you so much, babe. Nagsiselos ako. Pero hindi ibig sabihin nun hahayaan kita mapunta sa iba. 7 taon tayo hindi nagkita, Seb. You're so possessive. And I like it. Napairap siya dahil talagang nakaramdam siya ng matinding selos dahil sa babaeng yun kanina. Pakiramdam niya marami pa siyang hindi alam sa buhay ng lalaki sa mga nakalipas na taon. Pero kahit gayon pa man, ayaw niyang magsayang na oras. Akin ka lang, Seb. Tandaan mo yan, akin ka lang. Yes, ma'am. Mas mabuti pang kumain tayo para mawala ang inis na nararamdaman ko sa'yo. Tumawa naman ang lalaki at umupo sa sofa. Umalik ito sa labi niya, kaya napairap siya dito. Diyos ko! Ang anak ko, Celestine! Napangiwi siya nang marinig ang kanyang ina na nagdadrama. Mula sa loob ng kanilang bahay, kasama niya si Sebastian at ang 4 na bata na ngayon may dalang paper bag. Good morning po. Shucks! Ang gwapo mo pala talaga sa malapitan, ano? Mama, nakakahiya ka naman. Halika, pasok. Hindi kasi sinabi ni Celestine na darating kayo ngayon. Ang inaasahan ko naman matatagalan ng anak ko. Napailing na lang siya dahil sa makahulugang tingin ng kanyang ina. Naisip niyang bumalik kung saan sila naninirahan noon para magsimula muli. Gusto niyang magbigay ng simpleng regalo sa mga taong naging suki ng kanilang karinderya. At si Sebastian mismo ang nakaisip na mamigay ng ilang groceries dahil sa pag-aalaga raw sa mga bata. Kumain na muna kayo. Abay, itong mga chismosa ay nasa labas. Nakakagulat nga na mayaman ang ama ng mga apo ko. Si Mama talaga. Sebastian, ako salamat talaga sa pag-aalaga mo sa mga apo ko lalo na dito sa anak ko si Celestine. Naku, kung alam mo lang ang pinagdaanan nito. Pero di bali na, ang mahalaga naman ay masaya siya ulit. Para naman hindi na siya magtinda pa. Kaya rin po naisipan naming umuwi. Gusto po sana namin hingi ng permiso tungkol sa kasal namin. Gulat naman si Aling Susan. Literal na nanlaki ang mata nito. Siya naman, nanonood lang sa pag-uusap ng dalawa. Napag-usapan nila ang tungkol sa kasal, pagpapalit na apelyido ng mga bata. Wala na siyang laban pa doon. Gusto rin naman niya na dalhin ng mga ito ang apelyidong Velarde. Alam niyang mas makabubuti yon para sa kanilang lahat. Gusto mong pakasalan ng anak ko? Opo, gusto ko po. Bakit ngayon lang? Tagal naman. Gusto ko nga noon pa eh. Maarte lang talaga itong anak ko. Inabot pa talaga ng 7 years. Muli niyang sinaway ang kanyang ina. Ano ba yung sinasabi mo, ma? Tigilan mo ako, Celestine. Iho, okay lang sa akin na pakasalan mo ang anak ko. Wala nang problema sa akin.
Ang gusto ko nga'y mas mabilis para magkaroon naman ng magandang buhay ang mga apo ko. Huwag ko kayo mag-alala. Ako na pong bahala kay Celestine at sa mga anak namin. Mabuti naman. Para magkaroon na ito ng asawa. Naku, lagi na lang single. At least ngayon jackpot. Kumindat pa ito sa kanya bago umalis para magluto. Sa sumunod na oras naman, dumating ang dalawang malaking van na naglalaman ng mga groceries. Lumabas sila at halos maganda bali ang liig ng matatandang babae, dalaga, mga kalalakihan sa kakatingin sa kanilang anim. Nakita rin niya ang taong inaabuso sila at binubuli sila noon sa estado ng buhay. Pero ngayon, patatawarin niya na ang mga ito. Mama, tutulong po kami sa pamimigay ng grocery. Paalam ni Sean. Tutulungan po namin sila, kuya. Segunda ni Carson. Mag-ingat kayo ha, medyo maraming tao. At namigay sila ng mga eco bag na naglalaman ng groceries. At habang ginagawa nila yon, panay ang tilian ng mga dalaga kay Sebastian. Oy, Celestine, grabe ang upgrade ng buhay mo ha? Sabi ng isang tsismosang kapitbahay. Hindi naman ho. Nako, ang swerte mo dyan sa lalaki mo. Ang gwapo na matulungin pa. Mayaman pa, no? Talagang jackpot ka. Kaya nga, ano bang secret mo ha? Magpabuntis ka ng maaga sa mayamang lalaki. Sagot niya nang nakangisi. Nagtawanan silang lahat ng sabihin niya yon. Ilang oras din na inabot ng pamimigay nila at nang matapos ay inasikaso niya ang kanyang mga anak. Pawis na pawis ang mga ito. Si Sebastian naman umupo sa tabi niya. Ang galing niyo in fairness. Pagod nga po kami, mama, pero okay lang kasi nakatulong kami. Tsaka po masaya po kami kasi may pagkain na po sila. Naalala ko po kasi tayo nun. Diba? Bihira tayo kumain ng masarap. Pero ngayon, kasama na po natin si Papa. Natigilan siya. Ngunit unti-unti ring napangiti sa sinabi nito. Inasikaso rin siya ni Sebastian. Ngunit habang pinupunasan niya ng tawal ang mukha nito, napansin niya ang kumikinang na simple gold engagement ring. Ni hindi niya napansin na suot nito sa daliri niya ang singsing. Seb, may singsing ako? Yes, babe. Para sa'yo ang singsing na yan. At para rin sabihin sa'yo na gustong-gusto kitang pakasalan. Ang mahal nito. At ang ganda. Hinaplos ni Sebastian ang singsing niya at hinalikan nito ang noo niya. Sinadya ko talaga abalahin ka muna bago ko isuot yan. Kinakabahan kasi ako kanina. Pero masaya ako nasa daliri mo na yan. Napasinghap siya at nangilid ang luha sa mga mata. Nakikiusisa na rin ang kanyang mga anak at napapatingin sa kanya. Magpapakasal na talaga tayo? Yes, Celestine. Gusto ko na rin palitan ang apelido ng mga bata. Lalong-lalo ka na. Di ko na tuloy alam ang sasabihin ko. Pero masaya ako Masayang-masaya ako, Seb. Lahat ng mga tao na patingin sa kanila nang magsigawan ng mga bata tungkol sa kanilang kasal. Masayang-masaya si Celestine. Hindi niya inaasahan na pati mga tao makikiselebrate sa kanila. Niyakap niya si Seb at simula ngayon, magbabago na ang buhay niya kasama ng 4 niyang anak. Years later, sabay-sabay na sumabog ang confetti cannon nang sabay-sabay sila umuwi galing graduation ng senior high school ng kanyang mga anak. Congrats mga apo! Umaalingaw-ngaw ang boses ni Susan na siyang may dala ng 2 cake. Congrats mga sweetheart! Singit ni Ina na may dala ding cake. Napapailing siya sa 2 matandang babae na talagang naghanda ng malaking salo-salo bago dumating ang mga bata. Gusto ng mga ito magluto dahil pare-parehong may mataas na rank ang mga bata sa eskwelahan. Thank you po, Lola Susan at Lola Ina. Salamat po mga lola. Hindi lang yan, may regalo pa kami sa inyong 4, hindi ba Mare? Yes, tara na let's eat muna. Nagkagulatan pa sila nang makita kung gaano karaming putahe ang nasa isang napakahabang lamesa. Tiningnan niya si Sebastian na nagkibit balikat at inalalayan siya sa pag-upo. Napatawa na lang siya dahil pakiramdam niya. Nagpaligsahan na naman ang magbalais sa kung sinong may pinakamaraming luto. Ang dami naman ito, Mama.
Kaya nga Lola, maubos mo ba natin to? Oo naman. Tsaka marami pa akong bisitang darating. At syempre, inom din kami ng mga friends ko. Nakangiting sabi ng Lola Ina ng mga bata. Ilang taon na nakalipas na ikasal silang dalawa ni Seb. Ilang taon na rin silang nagsasama sa iisang bahay. Marami silang tinupad na pangako, nagkaroon ng kanya-kanyang hinaing, at napag-usapan ang future ng mga anak nila habang magkasama sila. Andiyan na ang mga bisita. Halika na Susan, salubungin na natin sila. At sumunod nga ang ina ni Celestine dito. Napapailing na lang siya habang pinagmamasdan ang dalawang matandang babae. Lumapit din ang mga anak na ipakilala ang mga ito sa mga bisita. Nako, tuwang-tuwa ang mga bata. Saad ni Celestine kay Sebastian nang bigyan ito ng kotse ng kanilang lolo. Matagal na nilang gusto yan. At saka na-meet din nila ang qualifications pagdating sa grades. At may tiwala ako sa kanila, lalo na't mga binata na sila. Sabi ni Seb, kaya bigay mo na yan sa kanila. Naging mas maganda ang pwesto at nagkaroon din ng ibang branch sa ibang lugar, ang karinderya nila. Sa ilang taon na nakalipas, ang dating bahay nila na tinitirahan kasama si Susan, mas pinalaki at ginawa nilang bahay bakasyunan. Tuwang-tuwa siya na nakikitang masaya ang kanyang mga anak. Lalo na at nakikita niyang hawak nito ang susi ng kanya-kanyang kotse. Hindi siya makapaniwala, magkokoleyo na ang mga ito. At malapit nang umabot sa 20 ang edad. Isa-isang niyakap ng mga ito si Sebastian at nagpasalamat para sa regalo. Papa, thank you. Sabi ni Sean. Nangako po kami iingatan namin yung kotse. Mama, salamat din po. Tumango siya sa mga ito. Ingatan niyo yan ha? Mahal yan. Hindi na namin papalitan yan kapag nasira. Alam niyo ang rules ko pagdating dyan. Yumakap sa kanya ang mga anak. Dahilan para mapangiti siya. Hinayaan niya ang mga ito na ipagmalaki ang kanilang kotse sa mga kaibigan at kamag-anak. Ngumiti rin siya kay Sunny na niyakap siya at hinaplos ang kanyang 6 na buong tiyan. Thank you, Seb. Sabi niya sa asawa. For what? Sa mahabang pasensya para sa akin. Alam ko nagsikap ka para mabili yung 4 na kotse. Doon pala nagpapasalamat na ako. At salamat din sa walang sawang pagmamahal sa akin at pag-aalaga. Babe, para sa atin ang ginagawa kong pagtatrabaho, okay? Gusto kong bumawi sa mga bata at gusto ko iparamdam sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Alam ko, Seb, natutuwa lang ako kasi kahit ilang taon na ang lumipas, magkasama pa rin tayo. Hindi tayo naghihiwalay. Mahal na mahal ko kayo, Celestine. At lahat gagawin ko para sa pamilya natin. Lahat gagawin ko. Niyakap niya si Sebastian dahil hindi pa rin siya makapaniwala na umabot sila sa ganitong sitwasyon. Magkasama, nagmamahalan at hindi kailanman maghihiwalay. Wala na rin siyang gustong sabihin at ang tanging magagawa na lang niya maging mabuting asawa at ina. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang dibdib ni Seb. Sabay nilang pinagmamasa ng kanilang mga anak na nagkakasiyahan kasama ang mga kaibigan. Ang pamilyang binuo nilang dalawa ni Sebastian at ang pamilyang nais pa niyang dagdagan. The End.